Nagdesisyon siya. Gagawin niya ang lahat para makabawi. Para ipakita kay Joyce na nagsisisi siya. Para ipakita sa mga anak niya na karapat-dapat siyang maging ama. Hindi na siya magtatago. Hindi na siya maduduwag. Haharapin niya ang lahat. Kinabukasan, pinuntahan niya si Aling Nena. Nena, kailangan ko ng tulong mo, sabi niya. Kailangan kong malaman kung nasaan si Joyce. Kailangan kong makausap siya ulit. Si Aling Nena, na parang alam na ang mangyayari, ay tumango lang. Alam ko kung saan siya nakatira, Dave. Pero hindi magiging madali to, galit siya. Nasaktan mo siya ng sobra. Alam ko, Nena. At handa akong harapin yon. Handa akong gawin ang lahat para mapatawad niya ako. Samantala, ako, matapos basahin ang sulat, ay naguguluhan pa rin. May bahagi sa akin na gustong maniwala. May bahagi sa akin na gustong umasa na totoo ang lahat ng sinabi niya. Pero ang sakit ng 10 taon, hindi basta-basta mabubura. Ang sulat na iyon parang isang susi. Susi na nagbukas ng pinto sa nakaraan, pero kasabay nito, nagbukas din ng pinto sa posibleng kinabukasan. Isang kinabukasan na hindi ko alam kung handa na ba akong harapin. Pero habang tinitingnan ko sina Luna at Tala na mahimbing na natutulog, alam kong kailangan kong maging matatag. Para sa kanila, kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Kailangan kong harapin si Dave, hindi na bilang ang misteryosong Enfi, kundi bilang ang lalaking minsan kong minahal, at ang ama ng aking mga anak. Ang pag-asa, kahit gaano kaliit, ay nagsimulang sumibol sa puso kong matagal nang natuyo. Pero kasabay nito, ang takot. Takot na baka masaktan lang ulit ako. Ang sulat sa nakalipas ay nagbigay ng bagong direksyon sa kwento naming dalawa. Isang direksyon na puno ng pagsisisi, ng pag-asa, at ng mga desisyong kailangang gawin. Ang tanong na lang, handa na ba kaming dalawa na tahakin ang daang ito, kahit pagaano ito kasakit at kahirap? Hindi ko inaasahan ang pagdating ni Dave sa maliit naming barong-barong kinabukasan. Kasama niya si Aling Nena. Ang mga mata ni Aling Nena ay puno ng pag-aalala, habang si Dave naman halatang kinakabahan pero determinado. Joyce, pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Dave, ang boses ay malumanay, hindi na tulad ng na nakilala ko. Sina Luna at Tala na naglalaro sa labas ng bahay ay natigilan. Tumingin sila sa akin, tapos kay Dave, tapos kay Aling Nena. Hindi nila kilala si Dave, pero siguro naramdaman nila ang tensyon sa hangin. Pinapasok ko sila. Wala naman akong magagawa. Kahit anong iwas ko, haharapin ko pa rin ang sitwasyong ito. Ano pa bang pag-uusapan natin, Dave? Tanong ko, sinubukang maging matatag, kahit pa sa loob-loob ko, gusto ko nang tumakbo. Marami, Joyce. Marami, sagot niya. Tungkol sa atin. Tungkol sa mga bata. Sa mga sumunod na oras, nag-usap kami. O mas tamang sabihin, siya ang nagsalita, ako ang nakinig. Ikinuwento niya ang lahat. Ang problema ng pamilya niya, ang pag-alis niya, ang hirap na dinanas niya, ang patuloy na paghahanap niya sa akin. Walang labis, walang kulang. Ang bawat salita niya, ramdam ko ang bigat, ang pagsisisi. Habang nagsasalita siya, hindi ko maiwasang titigan siya. Ang Dave na nasa harap ko ngayon, hindi na yung binatang carefree na minahal ko. Isa na siyang lalaking hinubog ng panahon ng mga pagsubok. May lungkot sa mga mata niya, pero may determinasyon din. Nang matapos siyang magsalita, katahimikan ang namayani. Si Aling Nena, tahimik lang na nakikinig sa isang sulok. Sina Luna at Tala, sumilip-silip mula sa siwang ng kortina ng aming kwarto. Naniniwala ka ba sa akin, Joyce? Tanong ni Dave, ang mga mata niya, nagmamakaawa. Huminga ako ng malalim. Ang sulat na nabasa ko kagabi at ang mga sinabi niya ngayon nagtugma. May bahagi sa akin na gustong maniwala. Pero ang sakit ng 10 taon hindi pa rin nawawala. Hindi ko alam, Dave, sagot ko. Masyadong marami. Masyadong masakit. Alam ko, Joyce. At hindi kita minamadali. Pero gusto kong malaman mo, nandito na ako. Hindi na ako aalis. Handa akong gawin ang lahat para makabawi sa inyo sa mga anak natin. Mga anak natin. Ang mga salitang yon tumago sa puso ko. Gusto ko silang makilala, Joyce. Gusto kong maging ama sa kanila. Hindi ako nakasagot agad. Paano ko ipapakilala si Dave sa mga anak namin?
Paano ko sasabihin sa kanila na ang lalaking ito, na estranghero sa kanila, ay ang ama nila? Bigyan mo ako ng pagkakataon, Joyce. Isang pagkakataon lang, pakiusap ni Dave. Sa mga sumunod na araw, unti-unti nang nagbago ang takbo ng buhay namin. Nagpapasalamat ako na hindi na ako pinilit ni Dave na bumalik sa kusina ni Maria. Sa halip, siya ang laging dumadalaw sa amin. Dala-dala niya ang mga paboritong pagkain ni Luna at Tala. Kalaro niya sila, tinuturuan sa kanilang mga aralin. Sa una, ilap pa ang kambal sa kanya. Sino ba naman kasi itong Tito Dave na bigla na lang sumulpot sa buhay nila? Pero unti-unti, dahil sa tiyaga at kabaitan ni Dave, nakuha niya ang loob ng mga bata. Nakikita ko kung paano umiti sina Luna at Tala kapag kasama nila si Dave. Nakikita ko ang saya sa kanilang mga mata. Isang saya na matagal ko nang hindi nakikita, isang saya na hindi ko kayang ibigay ng mag-isa. At ako, naguguluhan pa rin. Masaya ako para sa mga anak ko, pero natatakot ako para sa sarili ko. Ang puso ko, unti-unti na namang lumalambot para kay Dave. Ang mga ngiti niya, ang mga tingin niya bumabalik lahat ng alaala. Ang kilig, ang pag-asa. Isang hapon, habang naghahanda kami ng merienda, tinanong ni Dave, Joyce, gusto ko sanang imbitahan kayo sa bahay ko sa San Rafael. Malaki iyon, may garden. Siguradong magugustuhan ni Luna at Tala. Natigilan ako. Bahay niya? Ibig sabihin gusto niyang tumira kami doon. Kasama siya. Dave, hindi ko alam di. Subukan lang natin, Joyce. Para sa mga bata. Para maranasan nila yung buhay na dapat ay matagal na nilang naranasan. Para makilala nila ako ng lubusan bilang ama nila. Pumayag ako pero may alinlangan. Para sa mga bata. Yun ang laging nasa isip ko. Ang bahay ni Dave sa San Rafael ay isang mansyon kumpara sa maliit naming barong-barong. Malawak ang hardin, may swimming pool pa. Sina Luna at Tala, tuwang-tuwa. Para silang nakapasok sa isang fairy tale. Ang unang gabi namin doon, awkward. May hiwalay na kwarto para sa akin at sa kambal, at hiwalay din ang kwarto ni Dave. Pero ang pakiramdam na nasa iisang bubong kami kakaiba. May halong kaba, may halong pag-asa. Sa mga sumunod na araw, sinubukan naming maging isang pamilya. Si Dave, todo asikaso sa amin. Ipinagluluto niya kami, ipinapasyal, tinutulungan sa mga gawaing bahay. Nakikita ko ang effort niya. Nakikita ko ang sensiridad sa mga mata niya. Unti-unti, yung galit na nararamdaman ko, napapalitan ng pagtanggap. Siguro. Hindi pa pagmamahal ulit, pero hindi na rin galit. Isang gabi, habang pinapatulog ko ang kambal, pumasok si Dave sa kwarto. Ang himbing ng tulog nila, sabi niya, nakangiti. Napagod yata sa kakalaro sa garden. Lumapit siya sa kama, hinaplos ang buhok ni Luna, tapos ni Tala. May luha sa gilid ng kanyang mga mata. Ang laki na nila, Joyce. Ang dami kong na-miss. Dave. Marami, sagot ko, hindi ko napigilang maging medyo sarkastiko. Tumingin siya sa akin. Patawarin mo na ako, Joyce. Alam kong paulit-ulit ko nang sinasabi to, pero nagsisisi talaga ako. Hindi ako umimik. Pwede ba nating subukang ulit? Tanong niya, ang boses ay puno ng pag-asa. Para sa mga bata. At para sa atin. Bago pa ako makasagot, biglang may kumatok ng malakas sa pinto ng mansyon. Nagkatinginan kami ni Dave. Sino naman kaya iyon ng ganitong oras ng gabi? Bumaba si Dave para tingnan. Sumunod ako, medyo nag-aalala. Pagbukas ni Dave ng pinto, isang babaeng maganda, matangkad, at halatang mayaman ang tumambad sa amin. Nakataas ang kilay nito habang tinitingnan ako mula ulo hanggang paa. Dave, darling. I missed you, sabi ng babae, sabay yakap at halik kay Dave sa pisngi. Halatang gulat si Dave. Si Clarice. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Dave, medyo natataranta. Well, I heard you're back in town. And I also heard, sabi ni Clarice, sabay tingin ulit sa akin, na may halong pang-insulto, na may mga bisita ka. Sino si Clarice? At bakit Darling G ang tawag niya kay Dave? Naramdaman ko ang pagkirot ng selos sa dibdib ko. Akala ko ba, ako na lang? Akala ko ba, kami na lang? Clarice, this is Joyce.
Joyce, si Clarice isang kaibigan, pakilala ni Dave, halatang hindi komportable. Kaibigan lang ba talaga? Ang paraan ng pagtingin ni Clarice kay Dave, parang higit pa sa kaibigan. At ang paraan ng pagtawag niyang kay Darling D. Oh, so this is the mother of your children, sabi ni Clarice, ang diin sa salitang mother ay parang kutsilyong tumarak sa akin. Nice to finally meet you. I've heard so little about you. Ang ngiti niya, peke. Naramdaman kong namula ang mukha ko. Gusto kong sumagot, pero walang lumalabas na salita sa bibig ko. Clarice, gabi na. Siguro mas mabuting mag-usap na lang tayo bukas, sabi ni Dave, hinila ng bahagya si Clarice palayo sa pinto. All right, darling. I'll see you tomorrow, then. Hinalikan ulit ni Clarice si Dave sa pisngi, pero bago siya umalis, binigyan niya ako ng isang makahulugang tingin. Isang tingin na nagsasabing, huwag kang umasa. Akin lang si Dave. Nang makapasok ulit kami sa loob, hindi ako makatingin kay Dave. Ang kilig na naramdaman ko kanina, napalitan ng duda at takot. Joyce, si Clarice anak siya ng business partner ng pamilya ko. Matagal na kaming magkakilala, pero walang namamagitan sa amin. Maniwala ka. Talaga ba, Dave? Tanong ko, ang boses ko, malamig. Parang hindi naman kaibigan lang ang turingan nyo. Joyce, please. Huwag mong isipin yan. Ikaw lang. Kayo lang ng mga bata ang mahalaga sa akin ngayon. Pero ang mga salita niya, parang walang bigat. Ang imahe ni Clarice, ang ganda nito, ang nito hindi ko maiwasang ikumpara ang sarili ko. Isang hamak na labandera noon, isang simpleng ina ngayon. Ano ang laban ko sa isang tulad ni Clarice? Ang pagbabago sa pamamaraan ni Dave, ang mga effort niya parang nabaliwala lahat dahil sa pagdating ni Clarice. Ang pag-asang nagsisimula ng sumibol sa puso ko, biglang nanghina. Ang gabi na dapat sana ay simula ng aming paghilom, naging simula ng panibagong pagsubok. Isang pagsubok na hindi ko alam kung kakayanin ko. Ang multo ng nakaraan ni Dave, bumalik para guluhin ang unti-unti ng nabubuong kapayapaan sa buhay namin. At ako, naiwan sa gitna, naguguluhan, nasasaktan at natatakot. Takot na baka sa huli, ako pa rin ang talo. Ako pa rin ang maiiwan. Ulit. Ang pagdating ni Clarice ay parang isang madilim na ulap na bumalot sa unti-unti ng sumisikat na araw sa buhay namin. Mula ng gabing iyon, hindi na nawala ang anino niya. Palagi siyang nasa bahay ni Dave, may dalang kung ano-anong pasalubong para sa kambal, o kaya naman ay nagyayayang lumabas si Dave para sa business meetings daw. At sa bawat pagkakataon, ipinaparamdam niya sa akin na ako ay isang extra lang sa eksena, isang sagabal sa kanila. Joyce, iha, huwag mong masyadong dibdibin iyang si Clarice, sabi sa akin ni Aling Nena isang umaga, habang tinutulungan ko siyang magluto ng almusal. Si Dave, maagang umalis, may importante raw na aasikasuhin, kasama si Clarice, syempre. Alam mo naman, may mga taong sadyang mapilit. Pero, Aling Nena, nakikita niyo naman po, di ba? Parang may gusto talaga siya kay Dave. At si Dave naman, parang hindi siya kayang tanggihan. Ang selos, hindi ko na maitago. Ang sakit, parang tinutusok ang puso ko. May pinagsamahan sila, iha. Negosyo. Pero ang puso ni Dave, alam kong nasa inyo na iyan ni Luna at Tala. Gusto kong maniwala kay Aling Nena. Pero ang mga nakikita ko, ibang-iba. Si Dave, laging pagod pag-uwi, laging iritable. Ang mga ngiti niya para sa amin, unti-unti nang nawawala. Ang mga gabi naming dapat sana ay puno ng tawanan at kwentuhan, napapalitan ng katahimikan at tensyon. Minsan, naririnig ko silang nag-uusap ni Clarice sa telepono. Mga usapang hindi ko maintindihan, tungkol sa stocks, sa investments, sa mga problema sa kumpanya. Nararamdaman kong may malaking problema si Dave, pero hindi niya sinasabi sa akin. Bumabalik na naman siya sa dati, ang Dave na laging may sekreto, ang Dave na ayaw akong idamay. Ang mga bata, nararamdaman din nila ang pagbabago. Nanay, bakit po si Tito Dave, parang laging galit, tanong ni Tala isang araw. Hindi na po ba niya kami love? Ang tanong na yon parang sampal sa akin. Pati ang mga anak ko, nadadamay na sa gulong ito. Isang gabi, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Pag-uwi ni Dave, halatang pagod at stressed, hinarap ko siya. Dave, ano ba talagang nangyayari? Tanong ko. Bakit parang ang layo mo na ulit sa amin?
Dahil ba kay Clarice? Tiningnan niya ako, ang mga mata niya, puno ng pagod. Joyce, please. Huwag ngayon. Pagod ako. Pagod ka? O iniiwasan mo lang ako? Iniiwasan mo lang yung mga tanong ko? Nagsisimula ng uminit ang ulo ko. Wala akong iniiwasan, Joyce. Marami lang talagang problema sa trabaho ngayon. Problema sa trabaho. O problema dahil bumalik na yung darling mo. Hindi ko na napigilan ang sarkasmo sa boses ko. Natigilan siya. Ano bang sinasabi mo? Selos ka ba kay Clarice? Dave. Nagsiselos ako, sigaw ko. Nagsiselos ako kasi parang mas mahalaga pa siya sa'yo kaysa sa amin ng mga anak mo. Nagsiselos ako kasi parang bumabalik ka na naman sa dati, yung Dave namang iiwan na lang bigla. Hindi yan totoo, Joyce, sigaw niya pabalik. Ginagawa ko to para sa inyo. Para sa kinabukasan nyo. Para sa amin. O para sa sarili mo. Para sa negosyo mo. Dave, hindi pera ang kailangan namin. Ang kailangan namin, ikaw. Ang kailangan ng mga anak mo, isang ama. Ang sigawan namin, umabot hanggang sa kwarto ng kambal. Narinig ko ang iyak ni Luna. Natigilan kami pareho. Pumasok ako sa kwarto ng mga bata. Nakita ko silang magkayakap, umiiyak. Nanay, Tito Dave, wag na po kayong mag-away, sabi ni Tala, humihikbi. Parang dinurog ang puso ko. Dahil sa amin, nasasaktan ang mga anak namin. Niyakap ko sila. Hindi na, mga anak. Hindi na mag-aaway si nanay at si Tito Dave. Promise. Pero alam kong kasinungalingan iyon. Ang sugat, masyado nang malalim. Ang tiwala, masyado nang nasira. Kinaumagahan, habang wala si Dave, nag-empake ako ng mga gamit namin. Kinausap ko sina Luna at Tala. Mga anak, kailangan muna nating umalis dito, sabi ko, pinipilit ng umiti. Bakit po, nanay? Saan po tayo pupunta? Tanong ni Luna, ang mga mata niya, puno ng pagkalito. Babalik muna tayo sa dati nating bahay, anak. Masaya naman tayo doon, di ba? Pero si Tito Dave po, tanong ni Tala. Hindi na po ba natin siya makikita? Ang tanong na iyon. Hindi ko alam kung paano sasagutin. Makikita pa rin natin siya, anak. Pero kailangan muna ni nanay na mag-isip. Iniwan ko ang mga bata kay Aling Pacing. Ayokong madamay sila sa gulo. Pinuntahan ko si Dave sa opisina niya sa kusina ni Maria. Naabutan ko siyang kausap si Clarice. Ang dalawa, mukhang seryoso ang pinag-uusapan. Nang makita nila ako, natigilan sila. Joyce. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Dave, halatang gulat. Si Clarice, tiningnan ako ng may pagtatagumpay sa mga mata. Parang sinasabing, kita mo na? Ako pa rin ang mahalaga. Kailangan nating mag-usap, Dave, sabi ko, sinubukang kontrolin ang nanginginig kong boses. Sige, dito na lang, sabi ni Dave. Hindi. Sa labas, sabi ko. Ayokong marinig ni Clarice ang sasabihin ko. Lumabas kami. Sa ilalim ng init ng araw, hinarap ko siya. Dave, aalis na kami, sabi ko. Aano? Aalis? Saan kayo pupunta? Babalik kami sa dati naming bahay. Hindi na namin kayang manatili dito. Hindi ko na kaya. Pero bakit, Joyce? Dahil ba sa nangyari kagabi? Patawarin mo na ako. Hindi ko sinasadya. Hindi lang dahil doon, Dave, putol ko sa kanya. Dahil sa lahat. Dahil sa'yo. Dahil kay Clarice. Dahil sa mga problema mong ayaw mong sabihin sa akin. Dahil sa pakiramdam na para akong dayuhan sa sarili kong pamilya. Ang huling salita, halos hindi ko masabi. Joyce, please. Huwag kang umalis. Ayusin natin to. Hinawakan niya ang mga kamay ko. Ang init ng kamay niya, parang dati. Pero ang puso ko, nanlalamig na. Paano natin ayusin, Dave? Kung sa bawat hakbang natin pasulong, may humihila sa iyong paatras. Kung ang tiwala ko sa'yo, pira-piraso na. Mahal kita, Joyce. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Ang mga mata niya, puno ng luha. Mahal mo kami? Napangiti ako ng mapait. Kung mahal mo kami, Dave, dapat ipinaglaban mo kami. Dapat pinili mo kami.
Pero hindi. Laging may mas mahalaga. Laging may ibang priority. Binitawan ko ang kamay niya. Ang mga bata iiwan ko muna sila sa'yo. Ano? Gulat na gulat siya. Iiwan mo sa akin ang mga bata. Bakit, Joyce? Dahil kailangan nila ng ama, Dave. Isang amang nandyan para sa kanila. Isang amang kayang ibigay ang mga pangangailangan nila. Mga bagay na hindi ko kayang ibigay sa ngayon. Ang sakit. Ang sakit na sabihin yon. Pero alam kong yon ang tama. Pero paano ka, Joyce? Saan ka pupunta? Huwag mo na akong alalahanin. Kaya ko ang sarili ko. Palagi namang ganun, di ba? Tinalikuran ko na siya. Ang bawat hakbang palayo, parang may humihila sa akin pabalik. Ang iyak ng puso ko, mas malakas pa sa iyak ng mga anak ko. Joyce, narinig kong sigaw niya. Huwag. Huwag mo kaming iwan. Pero hindi na ako lumingon. Naglakad ako palayo, dala ang bigat ng desisyong ginawa ko. Isang desisyong sumugat hindi lang sa puso ko, kundi pati na rin sa puso ng mga taong mahal ko. Nang gabing iyon, sa maliit na kwartong inupahan ko malapit sa palengke, umiyak ako ng umiyak. Umiyak ako para sa sarili ko. Umiyak ako para sa mga anak ko. Umiyak ako para kay Dave. Umiyak ako para sa pamilyang pinangarap ko, pero hindi ko nakamit. Samantala, si Dave, naiwan sa mansyon kasama ang 2 batang umiiyak, nagtatanong kung nasaan ang kanilang nanay. Ang sakit na nararamdaman niya, doble. Sakit ng pang-iiwan ni Joyce. Sakit ng pagiging mag-isang ama. Tiningnan niya ang 2 anak. Ang mga mata nila, parang mga mata ni Joyce. Ang mga ngiti nila, kapag nakangiti sila, parang mga ngiti ni Joyce. Hindi, bulong niya sa sarili. Hindi ako papayag na masira ang pamilya ko. Hindi ako papayag na mawala ulit si Joyce. Sa kauna-unahang pagkakataon, naging malinaw sa kanya ang lahat. Ang negosyo, ang pera, si Clarice wala yung lahat kwenta kung wala si Joyce at ang mga anak nila. Kailangan niyang magbago. Kailangan niyang patunayan kay Joyce na nagkamali ito ng desisyon. Kailangan niyang patunayan na karapat-dapat siya sa pagmamahal nito. Kinausap niya si Clarice. Tinapos niya ang anumang key business arrangements na meron sila. Masakit para kay Clarice, pero kailangan. Sinimulan niyang ayusin ang buhay niya. Para sa mga anak niya. At para sa pagbabalik ni Joyce. Ang pagsubok ng puso ay nagdulot ng matinding sakit at paghihiwalay. Pero kasabay nito, nagbigay din ito ng pagkakataon para sa tunay na pagbabago. Isang pagbabagong magmumula sa puso, hindi sa isip. Isang pagbabagong susubok sa tatag ng kanilang pagmamahalan. Ang tanong na lang, mahahanap pa ba niya si Joyce? At kung mahahanap man niya, mapapatawad pa ba siya nito? Ang pag-asa, kahit gaano kaliit, ay nanatili. Dahil ang tunay na pag-ibig hindi sumusuko. Lumipas ang ilang buwan. Ang buhay ko sa maliit na kwartong inuupahan ko malapit sa palengke ay naging rutena. Nagtitinda ako ng gulay sa umaga, tumatanggap ng labada sa hapon. Pagod pero kinakaya. Ang sakit ng pag-iwan kina Luna at Tala at kay Dave ay unti-unti nang nagiging manhid pero hindi nawawala. Sa gabi, bago matulog, tinitingnan ko ang kupas na litrato ng kambal na itinago ko. Sila ang nagbibigay sa akin ng lakas. Si Dave hindi na nagpakita o nagparamdam. Siguro, napagod na rin siya. Siguro, natanggap na niyang wala na talaga. Masakit isipin pero siguro, yun na ang kapalaran naming dalawa. Pero isang araw, habang nag-aayos ako ng paninda kong sitaw, may pumaradang pamilyar na sasakyan sa tapat ng pwesto ko. Bumaba mula rito si Aling Nena, kasama sina Luna at Tala. Nanay, sigaw ng kambal, sabay takbo papalapit sa akin. Niyakap nila ako ng mahigpit. Ang mga anak ko. Ang laki na nila. Ang bango-bango pa. Napaiyak ako. Mga anak ko, na-miss ko kayo ng sobra. Kami rin po, nanay. Na-miss ka po namin ni Tito Dave, sabi ni Luna. Tito Dave. Ang pangalang yon. Kumirot na naman ang puso ko. Joyce, iha, sabi ni Aling Nena, lumapit sa akin. May gustong kumausap sa'yo. Mula sa sasakyan, bumaba si Dave. Medyo pumayat siya, pero mas maaliwalas na ang mukha niya ngayon. Wala na yung bigat, yung stress na dati kong nakikita.
Nakangiti siya, isang ngiting matagal ko nang hindi nakikita, yung ngiting para sa akin lang. Joyce, sabi niya, lumapit. Hindi ako makapagsalita. Ang dami kong gustong itanong, ang dami kong gustong sabihin. Pero ang tanging nagawa ko lang ay titigan siya. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya ulit, tulad ng dati. Pero ngayon, iba na ang dating. May kasiguraduhan, may kapayapaan. Dinala nila ako sa kusina ni Maria. Pero hindi yung restaurant na kilala ko. Inayos pala ito ni Dave. Mas malaki na, mas maganda. At ang pangalan, hindi na lang kusina ni Maria. Kusina ni na Maria, Luna, at Tala na ang nakalagay sa singboard. Sa loob, may maliit na salu-salo. Naroon ang ilang staff ng restaurant, ilang kaibigan, at ang pamilya ni Dave, ang nanay niya, na ngayon ko lang nakilala, at ang mga kapatid niya. Lahat sila nakangiti sa akin. Joyce, alam kong marami akong pagkukulang sa'yo, sa atin, simula ni Dave, kinuha ang kamay ko. Hindi ko ito iniwas. Alam kong nasaktan kita ng sobra. At walang araw na hindi ko iyon pinagsisihan. Tiningnan ko siya sa mata. Nakikita ko ang sensiridad doon. Mula nang umalis ka, na-realize ko ang lahat. Na-realize ko kung ano talaga ang mahalaga sa buhay ko. Hindi ang pera, hindi ang negosyo. Kundi kayo. Kayo ni na Luna at Tala. Inayos ko ang lahat, Joyce. Inayos ko ang buhay ko. Para sa inyo. Para maging karapat-dapat akong ama sa mga anak natin, at para maging karapat-dapat akong asawa sa iyo. Asawa. Ang salitang iyon. Lumuhod si Dave sa harap ko. Mula sa bulsa niya, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Pagbukas niya, isang singsing. Simple lang pero kumikinang. Joyce de Guzman, sabi niya, ang boses ay nanginginig na. Mahal na mahal kita. Noon, ngayon at magpakailanman. Patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Isang pagkakataon para bumuo ulit ng pamilya kasama ka, kasama ang mga anak natin. Joyce, will you marry me? Ang mga tao sa paligid, tahimik na nag-aabang. Sina Luna at Tala, nakangiti, may hawak na maliliit na bulaklak. Si Aling Nena, umiiyak na sa tuwa. Ang mga luha ko, hindi ko na mapigilan. Luha ng saya, ng pag-asa, ng pagpapatawad. Dave D. Mahal kita, Joyce. At hinding-hindi na kita papakawalan pa. Tumingin ako sa mga anak namin. Nakangiti sila, naghihintay ng sagot ko. Tumingin ako kay Aling Nena na tumatango-tango. Tumingin ako sa pamilya ni Dave na bukas palad akong tinatanggap. At tumingin ako kay Dave. Ang lalaking minahal ko, sinaktan ako, pero hindi sumuko sa amin. Ang lalaking nagkamali, pero natutong bumangon at itama ang lahat. Dave, sagot ko, humihikbi. Yes, I will marry you. Isinuot niya ang singsing sa daliri ko. Tamang-tama. Pagkatapos, tumayo siya at niyakap ako ng mahigpit. Isang yakap na puno ng pagmamahal, ng pangako, ng kapatawaran. Nagpalakpakan ang lahat. Sina Luna at Tala, lumapit sa amin, yumakap. Yehey! Magkakaroon na kami ng papa, sigaw ni Tala. Natawa kami pareho ni Dave. Ang sumunod na mga buwan ay naging abala sa paghahanda ng aming kasal. Isang simpleng kasal lang sa simbahan ng San Rafael, kung saan kami unang nagkakilala. Ang mga pangarap namin noon, unti-unti nang natutupad. Sa araw ng aming kasal, habang naglalakad ako sa aisle, suot ang puting bestida na pinili ni Dave, nakita ko siya sa dulo, naghihintay. Ang mga mata niya, puno ng pagmamahal. Sa tabi niya, sina Luna at Tala, ang aming mga flower girls, nakangiti ng pagkatamis-tamis. Nang makarating ako sa altar, kinuha niya ang kamay ko. Ang ganda mo, mahal ko, bulong niya. Ikaw din, mahal ko, sagot ko. Ang seremonya ay naging emosyonal. Ang bawat pangako, bawat salita, ramdam na ramdam namin. Nang sabihin naming B.A.D.O., parang gumaan ang lahat. Ang bigat na nakaraan, napalitan ng saya ng kasalukuyan at pag-asa para sa hinaharap. Pagkatapos ng kasal, nagkaroon kami ng maliit na salu-salo sa kusina ni na Maria, Luna at Tala. Ang lugar na minsan ay naging simbolo ng aming mga lihim at sakit, ngayon ay naging simbolo na ng aming muling pagsasama at pag-ibig. Habang pinagmamasdan ko si Dave na karga-karga si Luna,
habang si Tala naman ay nakikipaglaro sa mga pinsan niya. Napangiti ako. Ito na iyon. Ito na ang pamilyang pinangarap ko. Hindi perpekto, maraming pinagdaanan pero buo. At masaya. Lumapit sa akin si Dave, inakbayan ako. Masaya ka ba, mahal ko? Sobra, Dave. Sobrang saya. Tumingala ako sa kanya. Salamat. Salamat sa hindi pagsuko sa atin. Hinding-hindi ako susuko sa inyo, Joyce. Kayo ang buhay ko. Hinalikan niya ako sa noo. Sa paglubog ng araw, habang magkayakap kaming pinagmamasdan ang aming mga anak na masayang naglalaro sa hardin ng aming tahanan, ang mansyon sa San Rafael na ngayon ay puno na ng tawanan at pagmamahalan, alam kong ito na ang simula ng aming happily ever after. Isang ever after na hindi madali pero sulit na sulit. Ang pag-ibig minsan ay parang sinaing. Kailangan ng tamang sangkap, tamang apoy at tamang tiempo. Minsan, masusunog. Minsan, mahihilaw. Pero kapag tama ang lahat, ang resulta ay isang mainit, masarap at nakakabusog na kanin na pagsasaluhan ng buong pamilya. Ang kwento namin ni Dave, parang sinaing. Nagkaroon ng mga pagkakamali, nasunog sa sakit, at muntik ng mahilaw sa pagdududa. Pero sa huli, dahil sa pagpapatawad, pag-unawa at walang sawang pagmamahal, naluto rin ito ng tama. At sa bawat subo ng aming pagmamahalan, laging may paalala na ang tunay na pag-ibig, gaano man karaming pagsubok ang pagdaanan, ay laging mananaig. Ang muling pagsasama ay laging posible, basta't ang puso ay handang magpatawad at magmahal muli. Ang aming pamilya, isang patunay na ang mga sugat ay naghihilom, ang mga pangarap ay natutupad, at ang pag-ibig, sa tamang panahon, ay laging nagwawagi. Sa lilim ng mga puno sa San Rafael, sa piling ng aming mga anak, sinimulan naming isulat ang panibagong kabanata ng aming buhay, isang kabanatang puno ng pag-ibig, katahimikan, at walang hanggang pasasalamat. Sa aking mga minamahal na mambabasa at tagapakinig. Una sa lahat, nais kong ipaabot ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong mahalagang oras na inilaan upang subaybayan at samahan ang kwento ni na Joyce at Dave mula sa masalimuot nilang muling pagtatagpo hanggang sa matamis nilang pag-ibigan sa wakas. Ang inyong pagtangkilik at ang bawat sandaling ibinahagi ninyo sa kanilang paglalakbay ay tunay na nagbibigay ng kakaibang init at inspirasyon sa aking puso. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, para na rin akong naging kasalo sa bawat tawa at luha ni na Joyce at Dave. Naramdaman ko ang bigat ng mga pasanin ni Joyce, bilang isang ina, ang mga agam-agam at pagsisisi ni Dave, at ang unti-unting paghilom ng kanilang mga puso. May mga pagkakataon na ako mismo ay kinikilig sa kanilang mga simpleng banat, naiinis sa mga hadlang, at labis na natutuwa kapag nakikita kong nagkakalapit na sila. Ang paghabi sa kanilang mga emosyon, lalo na ang pagpapakita ng kulturang Pilipino sa kanilang pang-araw-araw na buhay, mula sa init ng hapagkainan hanggang sa sigla ng pista, ay isang hamon na may kasamang malaking ligaya. Ang makitang nabubuo ang isang pamilya mula sa mga pira-pirasong pangarap ay isang karanasan na hinding-hindi ko malilimutan. Kung mayroon man akong nais na maiwan sa inyong mga puso at isipan mula sa kwentong ito, ito ay ang diwa ng pag-asa at ang walang hanggang kapangyarihan ng pagpapatawad at pangalawang pagkakataon. Naipakita sa buhay ni na Joyce at Dave na gaano man kalalim ang sugat ng nakaraan, may puwang pa rin para sa paghilom kung nanaig ang tunay na pag-ibig at pagsisisi. Ang pamilya, sa anumang anyo nito, ay isang pundasyon na kayang tibagin ang anumang unos. At ang pagharap sa sariling pagkakamali, gaano man ito kasakit, ay siyang unang hakbang patungo sa tunay na pagbabago at kaligayahan. Nais ko ring iparating na ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang Dave o Joyce sa ating buhay, mga taong nagbibigay kulay, hamon at aral. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakapumatak sa inyo sa kwento ni na Joyce at Dave? Aling eksena ang nagpakilig, nagpaiyak, o nagbigay ng inspirasyon sa inyo? Huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng inyong komento o mensahe. Ang inyong mga pananaw ay mahalaga sa akin. At kung naantig kayo ng kanilang kwento, malaking tulong po kung maibabahagi ninyo ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, at sa iba pang mahilig sa mga kwentong puno ng puso. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Hanggang sa ating muling pagkikita sa mga susunod pang mga salaysay ng buhay at pag-ibig. Nagmamahal.
ang inyong manunulat.